May mga krimen na hindi mo kayang kalimutan. Hindi dahil sa dugo o bangkay, kundi sa tahimik na presensya ng gumawa nito. Isang krimen na hindi lang nangyari, kundi sinadya para mag-iwan ng marka sa isip mo. At ngayon, dadalhin kita sa kaso na muntik ko ng ikabaliw. Sa isang maliit na apartment sa Quezon City, madilim pero may iilang ilaw sa kusina. Sa sahig, nakahiga ang bangkay ng isang babae. Edad ay 30 anyos. Ang pangalan niya, Clara. Walang basag na bintana, walang sirang pinto, walang tanda ng laban. Pero sa ibabaw ng lamesa, isang tasa ng kape at mainit-init pa. Dito pa lang, alam kong kakaiba ang kaso na to. May mga kasong ramdam mong pinaplano ng mabuti. At ito, halatang pinag-aralan. Sa paligid, walang halong gulo. Parang normal lang lahat, maliban sa isang bagay. Ang mga mata ni Clara, nakadilat. Parang may huling bagay siyang nakita bago siya bawian ng buhay. Bilang investigador, alam ko lahat ng kilos ng killer ay mayroong dahilan. Kaya sinimulan ko ang profiling. Una, kilala niya ang biktima. Alam mo kung bakit? Walang forced entry. Hindi siya pinilit pumasok. Pangalawa, walang bakas ng takot sa mukha ni Clara. Ibig sabihin, komportable siya sa presensya ng pumasok sa bahay. At pangatlo, ang kape. Mainit pa. Ibig sabihin, nagkaroon sila ng oras mag-usap bago ang patayan. Alam mo kung ano ang pinakamagandang parte ng laro? Yung hawak mo ang oras mo. Ikaw ang nagdedesisyon kung kailan magsisimula at kailan matatapos. Si Clara, matagal ko na siyang pinag-aralan. Nakikita ko siya tuwing umaga. Alam ko kung anong oras siya nagbubukas ng bintana. Alam ko kung gaano siya katagal uminom ng kape. Alam ko rin kung gaano siya katiwala sa tao. Hindi ako nagmamadali. Gusto kong maramdaman niya na normal lang ang lahat. Para sa kanya, bisita lang ako. Pero sa isipan ko, ito na ang huling kape na iinumin niya. Sa puntong to, ramdam ko na ang killer ay hindi basta mamamatay tao. Isa siyang manipulator. Hindi siya papatay para lang pumatay. Papatay siya para magparamdam ng kontrol. At habang binabalikan ko ang apartment, napansin ko ang maliit na papel sa ilalim ng tasa. Dahan-dahan ko itong binuksan at dalawang salita lang ang nakasulat. Hinihintay kita. Sinadya niya akong gawing parte ng laro. Gusto niyang ako mismo ang makahanap ng mensahe. Ito ang tawag naming mga profiling na cat and mouse killer. Yung tipong hindi tatakbo, kundi mag-aanyaya pa para habulin mo siya. Hindi ko siya pinatay para mawala siya. Pinatay ko siya para magsimula tayo. Ikaw, ako, isang laro. Lahat ng iniwan kong pahiwatig ay para makita mo kung gaano kita kilala. Kilala kita, Inspektor. Alam ko kung anong oras ka umuwi. Alam ko kung paano ka humigop ng kape. Alam ko rin kung sino ang unang taong tatakbo sa isipan mo kapag natakot ka. At sa araw na yun, magtatagpo rin tayo. Merong mga kriminal na pinapatay mo sa korte. May iba na pinapatay mo sa bala. Pero ang ganitong klase, pinapatay ka muna sa isip bago pa sa katawan. At hanggang ngayon, hindi ko pa rin siya nahuhuli. Pero alam ko, hindi pa tapos ang laro namin. Sa susunod, ipapakita ko sa inyo ang iba pang mga kaso niya, kung paano siya maglaro, at kung bakit sa bawat gabi, pakiramdam ko, nasa dilim lang siya, matyagang nagmamasid, at tinihintay ang tamang oras para ako ang
isunod niya.